bibigatan ko kagad ang tanong. Palataya, Wait lang, gumagawi sagutin ng mo, yes or paglabag. no, categorical, o di No, makasagot. Salubungin no, mo. no. Hindi Oh, nagtitiwalag no, ang Diyos bakit? ng Eduardo mananampalataya sa lang ang Kanya. pwede magtiwalag bro kasi mas malakas si Eduardo kaysa sa Wala Diyos. na, viewerista, nanggugulo na. So, Ots, ibaba itigil na kapag lang. nagbatin, ibaba pa nagbatin. Oo, ibaba na yan. O pa nagbatin, baba agad. O, sagot, Karobin. Hindi nagtitiwalag ang Diyos, no, ng mananampalataya sa Kanya. Ang nagtitiwalag sa mga tao, sa Kanyang iglesia, yung Kanyang sarili dahil sa Kanyang paglabag. Sabi ng Biblia, itiwalag ninyo si Way Kayanan na masama, yung mga lahing masama. Kaya nga itiniwalag siya sa MCGI, kaya wala siyang religion ngayon. ibaba na. O, next question. Yung bang tinitiwalag nyo ay may pananampalataya sa Iglesia ni Cristo? Yes or Hindi. Pananampalataya, pananampalataya. yes or no nga? No Yes or nga. no? Alam mo Yes ba or yung no? hindi? Magsagot ka No. categorical. No. No. Oh, no. Ang itinitiwalag, yung may hidwang pananampalataya. Halimbawa, dati pinagtatanggol mo si Soriano, ngayon itinatakwil mo na, ititiwalag ka sa MCGI. Kaya wala ka ng religion ngayon. Okay. Kumbaga, florum. Lahat ba na nagsisimba? Okay, lahat ba na nagsisimba sa Iglesia ni Cristo na tinatag ni Manalo ay may pananampalataya? Yes or no? Ganon, pero hindi naman si kapatid na Felix Manalo ang nagtayo ng iglesia. Ang stand namin, ang Panginoong Hesukristo ang nagtatag ng iglesia sa pagkasangkapan kay kapatid na Felix Manalo. Ang umunawa sa mga itinuro ng kapatid na Felix Manalo, yun yung may tamang pananampalataya. Next question, last Okay, question. Pang-apat na tanong. Yung bang, okay, Sige. kung lahat pala may pananampalataya, bakit kapag ka nagkasala ay ibibigay nyo sa jablo? Yung ba, ang pagbibigay ba or pagtitiwalag at pagbibigay sa jablo ay matatawag na pag-ibig ng Diyos? Yes or no? Pag-ibig ng Diyos yun. Sapagkat sa nakaalam ng mabuti, hindi ginawa kasalanan. So para manatili ang pag-ibig, ipauunawa sa iyo ang kasalanan mo at handa ka namang magbago at magbalik loob, ang Diyos hindi kalaban ng pagbabalik loob. Pansinin ninyo sa Catholic, walang pagtitiwalag kasi mauubos yung miyembro eh. Sa amin, rather kung maubos yan, kung mananatili yung sumusunod at tunay na mananampalataya. Okay, last question. Saan mababasa sa Biblia na matatawag na pag-ibig kapag tiniwalag ka at ibinigay ka sa jablo? Pag wala kang nabasa, mali ang aral nyo. Okay? Ang Basa na. pagtitiwalag Basa, talata. Ulitin ko yung tanong. Saan mababasa sa Biblia na ang pagtitiwalag at pagbibigay sa jablo ay matatawag na pa? Ang pagtitiwalag, Pag wala kang nabasa, sa jablo ang aral nyo. Unang Korinto 15:11-13. Inutos siya na itiwalag ang masamang kasamahan ninyo. Paano naging pag-ibig ito? Sapagkat minamahal ng Panginoon ang kanyang dinidisiplina. Talata, Hebreo 12:6. Kapag ikaw ay dinisiplina dahil sa iyong paglabag, malalaman mo ngayon yung paglabag mo. At kung binago mo yon, natututo ka doon sa pagkakatiwalag sa iyo para ka magbago. Ang Diyos, hindi kalaban ng nagsisisi at nagbabago. Kaya nga may pagdidisiplina para magbago. Next question. Ako naman magtatanong sa Okay, user. kitang-kita natin na yung conclusion muna. Okay, kitang-kita natin na yung mga sagutan ni Karobin na wala talaga sa Bible. Kasi yung binabanggit sa Bible na pagdidisiplina ay pagpapalo upang manumbalik ka. Hindi pagtitiwalag yon. Sa kanila,
kapag ikaw ay nagkasala, kahit ikaw ay nasa pananampalataya kay Kristo, ay ibibigay ka nila sa dyablo at sasabihin pa ni Karobin na yun daw ay pag-ibig ng Diyos. Eh wala kang mababasang talata na yung pagtitiwalag at pagbibigay sa dyablo ay pag-ibig ng Diyos. Ang mababasa natin na pag-ibig ng Diyos na pagpapalo katulad ng magulang ay pagpapalong disiplina upang manumbalik ka sa Diyos at hindi para itiwalag. Isa kanila, imbis na pabalikin mo, tutulungan ka pa nilang mapunta sa dyablo. Aba, anong klasing ano yan, aral yan. Kapag nagkasala ka sa kanila, yung pagpapalo nila, ibibigay ka sa dyablo. Eh yung sa Panginoon, papaluin ka para manumbalik. Manumbalik ka sa Kanya. Anong klaseng katuruan yan? Kaya ito si Karobin, yung leader mo, yung mga ministro nyo, wala sa hulog yung aral. Biruin mo, papayag ka, membro ka, dinoktrinahan ka ng aral nila, tapos pa nagkasala ka, hindi ka nakagawa ng, hindi mo na perfect yung mga role nila, bibigay ka sa dyablo. At yun daw ay pagpapalong katulad ng magulang na kung saan papalayasin ka nila at ibibigay sa dyablo. Dahil sarili mo daw yung pinagkasala mo. Samantalang ang Diyos, pag ikaw ay nagkasala sa sarili mong pamamaraan, ay papaluin ka upang manumbalik sa kanila. Imbis na panumbalikin, ibibigay pa nila sa kaaway. Anong klaseng ano yan? Oy, Karobin, ayusin mo nga yung aral ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Manalo kasi pinapalabas nyo, masama ang Diyos. Kasi nagtitiwalag siya at binibigay sa dyablo. Ang nakalagay naman sa Biblia, ang Diyos ay nagpapalo upang manumbalik. Kayo, imbis na manumbalik, pinapalayas nyo. Mga mga anak talaga kayo ng baka masaktan ka lang pag sinabi ko Basta alam mo na yun, anak ka ng ina mo. Ayun. Ayun na, sige, wave ko na. Tanong ka na, Karobin, dahil kawawa naman yung mga aral nyo. Okay? Unang Wait tanong, lang, umiiyak pa ata si Karobin. Sige na. Punas ka muna ng luha. okay ka na ba? Unang tanong. O, sige na. Unang Medyo Korinto, masakit-sakit mga nasabi ko pa. Ay, wait lang. Mag-sorry viewer, muna ano ako. ba nangyayari dito? Sorry kasi nasaktan ko yung damdamin mo, Karobin. Nagsusorry lang muna ako. Unang Korinto 5:13. Babasahin ko. Datapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Unang tanong, sino ang nanga sa labas na tinutukoy ni Apostol Pablo sa unang Korinto 5:13? Dapat ang nasa labas, Diyos ang umahatol. Abay, yung hindi nasa loob. Pero hindi yung pinalayas, kapatid. Kundi, para sila'y papasukin. Ngayon, sa inyo naman, yung nasa loob na, pinapalayas nyo pa. Mali yung aral nyo. Kasi sa inyo, hinahatulan nyo na agad. Binibigay nyo sa dyablo. Samantalang ang Diyos, nagpapalo upang manumbalik sa inyo, pinapalayas nyo. Kaya mali yung aral Next nyo. question. Sorry ulit medyo masakit mga sagutan ko. Next question. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Saan aalisin ang masamang tao na alisin nga ninyo sa inyo? Saan? Okay. Yung alisin dyan, yung masamang tao, tumutukoy yan sa mga unbeliever, hindi pa yung believer. Ngayon, sa inyo, believer na, pinapalayas nyo pa. Samantalang ang Diyos, kapag ikaw ay believer na, papaluin ka na upang manumbalik. Sorry for the word. Next question. Wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ngunit hindi ba dapat ninyong hatulan ang mga nasa loob ng iglesia? Sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo ang masamang tao. Sino ang ititiwalag? Yung masama o yung mabuting tao? Okay. Sabi dyan, sasagutin mo na kita categorical, titiwalag yung masamang tao. Ibig sabihin, ayun yung mga nagpapanggap na believer.
Pero sabi diyan, wala rin kayong karapatan na humatol sa mga Kristiyano. Yung iglesia ni Manalo, hinahatulan yung Katolik, hinahatulan yung mga born again, kung sino-sinong reliyon yung hinatulan, mapupunta daw sa impyerno. Diyos nga lang nakakaalam at Diyos lang ang pwedeng humatol. Pero kayo, question. nanguna pa kayo sa Sab- Diyos. Next Nakikipantay kayo question. sa Diyos na naging tagapaghatol din kayo. Next question. Kanina sabi mo walang Sorry pagtitiwalag. ulit, medyo masakit mga sinasabi ko. Kanina sabi mo walang pagtitiwalag. Nung nagtanong ako sa iyo, sino yung ititiwalag, yung masamang tao? Sunod na tanong, may pagtitiwalag na ngayon o walang pagtitiwalag? Categorical. Okay, ito ang sagot ko. Walang pagtitiwalag sa mga taong believer. Ngayon, ang binabanggit mo dyan, hindi believer. Ang tanong ko sa'yo kanina is pumapatungkol sa mananampalataya. Kumbaga nasa loob na. Yung sinasabi mo, nasa labas. Kaya ngayon, mali ka ng aral. Next question. Next question. Wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Sino daw ang hahatol doon sa mga hindi Kristiyano? Ang Diyos at hindi ang iglesia ni Manalo na hinahatulan kung sino-sino mang mga reliyon at mga taong hindi kaanib sa iglesia ni Kristo. Or Next ni question. Manalo. Kawawa. Ang nakasulat dito, itiwalag ninyo ang ang masamang dami mo ng tao. question. Ang dami mo ng question. Nakasampu ka na, kapatid. Magbigay ka na ng conclusion. Conclusion ka na. Okay? Sige. Pansinin po ninyo kung sino yung tunay na umiiyak. Di ba? Ako tahimik lang. Nagtatanong tayo ng maayos. Pero pansinin po ninyo kung paano nasasaktan ang milyong mga Katoliko. Datapwat sana nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Ano sabi ng Diyos? Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Ano utos ng Diyos? Alisin. So kapag inalis yung masamang tao, utos ng Diyos yon. Kapag inalis ang masamang tao na utos ng Diyos, ang hahatol nun ang Diyos. Napakaliwanag, ipilit na nilalabo ng mga kababayan nating Katoliko. Paano ang pag-aalis? Itiwalag ninyo. Sino yung ititiwalag? Yung masamang tao. Sa Katoliko, walang pagtitiwalag. Kasi kung ang lahat ng mga Katoliko na mamamatay tao, ititiwalag, maraming Katolikong mamamatay tao. Drug pusher, drug user, may mga ghost project, mga Katoliko yun, mauubos yun. Maraming mga Katoliko na mga pare, mauubos yun at hindi naman nila kayang itiwalag yung pare. Pare na lumalaban sa Pope, hindi kayang itiwalag ng Pope. Kasi nga, walang bisa ang Iglesia Katolika Apostolika Romana dahil hindi sila ang tunay na Kristiyano. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na hindi Kristiyano, na sila ang kinakikitaan ng gawaing pagano, sila yung pag itiniwalag sa Iglesia, Katoliko na. Kaya yung mga natitiwalag sa Iglesia, automatic, sapagkat ang Katoliko ay lugar ng masasamang tao. Ang Katoliko ay samahan ng mga tao na mamamatay tao. Ang Katoliko ay ang samahan ng mga tao na may bulok na sistema ng pangrelihiyon. Sapagkat ang taong Katoliko kapag gumawa ng masama, pupunta lang kay Father, kasala ako. Ganun ba? Anong kasalanan mo? Pumatay ako. Ganun ba? 2 Aba Ginoong Maria, 2 Hail Mary, hindi ka na hahatulan ng kasalanan. Kaya ang mga ugaling Katoliko na hindi Kristiyano, sila yung talagang konsentidor. Nasa kanila ang pugad ng lahat ng katiwalian, kademonyohan, mga gawa ni Satanas, lahat ng ibinaba na maling aral, sinalo ng Katoliko. Lahat yon sinalo. Lahat ng inventong aral na wala sa Biblia, nasa Katoliko lahat yan. Kaya, ang conclusion ko, masasama ang aral na itinataguyod sa Katoliko. Yan. Okay. Tapos na oras mo. Ako Next naman magtatanong. Si Kwan naman, si Nice One. Ako Si naman. Nice One.
Nice Sige, one. kawawain ko to. Oh, tanong na ako ah. Iba naman. Ito ka Robin, tanong ko. Yung iba naman. Babain mo na yan, maingay eh. Yung iba naman. Pagbigyan natin iba. Ako naman Ay, iba naman ba? magtatanong. Oh, wala na. Ayaw mo na nice one. Di si Akitis. Oh, ayaw niya, ako na lang. magtatanong, Ituloy ako namin. Si Akitis daw. Tanong natin. Sa loob limang ba ng tanong. iglesia ni Cristo? Sa loob ba ng iglesia ni Cristo walang katiwalian? Yes or no? Meron wala? Wala. Wala. Dahil, Teka, ang, wait lang. teka muna, May paliwanag sumasagot yan. ako May eh. paliwanag yan. Pababain mo muna si user, nanggugulo lang. Yung nanay Kung bumawi. yung kapatid. Go. O bakit nandiyan si Way? Hindi na atag maganda yung platform mo, viewerista, lahat ng bumabati, ibaba mo. Di ba? Ako maayos ako sumasagot. Oh, okay. Nagbigay ng Ulit yung categorical. tanong. Huwag ka Masagot. nang umiyak. Sumagot ka na lang. Wala. Walang katiwalian sapagkat maliwanag na ang Iglesia ni Cristo ay nananatili sa kadalisayan na ito ay nakikita ang mga tagumpay. Lahat ng yan ay pamamaratang ninyo para saktan ng mga miyembro sa Iglesia, subalit kami ay mulat sa katotohanan. Lahat ng yan ay paninira lamang ninyo sa Iglesia. Oh, next question. Ang Pangalawang tanong meron akong may premise ako. Magpe-premise muna ako ha. Sige. Magpe-premise muna ako. Wait lang ha. May premise kasi ako wait lang. Yan. Wait lang. Ayan. Teka. Wait lang ha. Paraan lang, view. Upload mo to view ah. Sige, wait lang ha. Oh, sige, sige. Yung premise ko nandito. kain tayo. Sige, wait lang ha. Mag-ano lang ako. Gal naman, parinig mo na. Wait ka lang. Hindi ko lang paparinig. Papanood ko pa sa iyo. Wait lang. Wait lang. Sagutin yan eh. Kahit pa dali mong sagutin. Lina, para makapagtanong na kami. Wait lang. Patanongin mo na ipe-play ko. Ba't ka maghintay ka naman? Sige, wait lang. Ayan. At kanyang inang si Kateni at nagsasabing nanganganib ang Dali lang ha. Wait lang. kanilang buhay. Tagal naman. Sa media, binigyan ni Ka-Angel na maraming korupsyon na Wait lang. nangyari sa iglesia. Pinupo niya ang paggawa ng mga istruktura partikular Laki ng demonyo mo ah. Nawagan siya sa kanyang Minister Eduardo Manalo. Yan na, pakinggan mo. Sa mga sinasabi ng mga nakapaligid sa kanya. Mahal po namin ang aming kapatid na siyang namamahala ngayon sa iglesia. Ang namin lang pakiusap, huwag siyang maniniwala doon sa sanggunian na kanyang pinagkakatiwalaan. Napakarami ng anumaling na katiwali na ginagawa po ngayon sa iglesia. Nauubos na ang akuli ng iglesia. Grabe pala. Ang mga proyekto na hindi naman kailangan. Isa na ang Pilipinas. Dali, sorry. Wait lang, nanibago ako din sa Ano yan? Dalisay na dalisay. Pwede na ang sumagot. tanong Oh, ko, pababain niyo muna si Way. Hindi makatiis si Way, Premise pa lang pababain. yun ha. Ang tanong ko, Tanong, teka. Ayan, ang tanong ko, sino paniniwalaan ko? Yung kapatid ng Eduardo Manalo o ikaw na simpleng miyembro lang ng Iglesia ni Cristo? ako ang paniwalaan ninyo. Dahil yung ipinapakita ninyong video, yan ay pinutol ninyo. Kaya nga bias ang nagbalita niyan. Yan po ay natiwalag na. At kung yan po ay nabalik na, kapag nakapagbago na. Diba? Kasi ang dapat nyong maunawaan, hindi yung video na pinutol, kundi yung katotohanang nananatili ang tagumpay ng Iglesia ni Cristo sa dating Okay, video next na yan. question. Wala bang bago? Pangatlong tanong, Tatlo na, Dali. Kuya Akitis. gigil na ako magtanong. Pangatlong tanong, bilisan mo, may tanong ako. Ang dadali ng tanong ko.
Bilisan mo. Oh, next question. Sige, sino mas nakakaalam ng katiwalian sa iglesia? Ikaw na simpleng miyembro? O ba't di mo Again, sino pinutol? mas nakakaalam ng katiwalian sa iglesia? Ikaw na simpleng miyembro o siya na kapatid mismo ng inyong punong tagapamahalang pangkalahatan? O, sino? Got, walang nakakaalam ng katiwalian sapagkat wala namang katiwaliang naganap. Yan ay bahagi ng pagpaparatang ninyo para kayo tumabla na kayo ang tunay na may katiwalian sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pang-apat na tanong. Pang-apat na tanong. Sino nagsabing may katiwalian? Ako o si Angel Manalo na kapatid ng tagapamahalang pangkalahatan ninyo? Sino ang Kayong nagsalita? dalawa. Kayong dalawa, si Angel at ikaw, na pinaniwalaan mo yung itiniwalag kaysa kami na tunay na miyembro sa INC. Okay. Kaya ikaw Sige. mismo na namamaratang, di pa ako tapos sumagot, iyak ka ng iyak eh. Kaya, matagal ng video yan. Wala ka bang latest yung mga nagbebenta ng droga? Wala ka bang latest? O, panglimang tanong. Panglimang tanong ha. Oh, So sa sige. makatuwid, sa makatuwid, yung kapatid ni Eduardo Manalo hindi dapat paniwalaan. Hindi kapag tiwalag. Oo, pag nabalik na sa talaan. Sa makatwid, palusot. ayan na, nagbati na. Pansinin niyo yung Katoliko pag nasasaktan sa sagot. Di ba? Ako naman na magtatanong, Biowerista, walang kakwenta-kwentang tanong. Ay, Tanong isa na pa, ako, unang tanong. panglima. Nung bang panglima ba? Nung bang Sabi, nagsalit, Biowerista, pangilan na? Panglima na yun. Biowerista, pangilan na? Time na, time. Biowerista, pangilan na? Panglima na yun, last na. So, panglima. meron pang Next. 3 minutong Sige. conclusion. Mm. Okay, Next, 3 next. minutes muna. Ano ba ako na? Conclusion na ako? Ako ba? 3 minutes. Tatanungin ka mamaya na kay Robin. 3 minutes, sige. Sige, okay. Magandang gabi po sa ating. Napansin niyo mga kapatid, no? Pinapakita lang niya, no, kung gaano kasama ang iglesia, ang mga miyembro, no, ng Iglesia ni Cristo. Napansin mo, mas paniniwalaan pa daw natin ang simpleng miyembrong kagaya ni Robin kesa sa kapatid, no, kapatid kadugo, no, ng kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Kalipi pa ni Felix Manalo. Akalain mo 'yun, 'di ba? Ito ay dugo na mismo ng kanilang sugo. No? Nakita nyo kung papaano alimurain yung kadugo. No, direct bloodline. Samantalang sila saling ket-ket lang na miyembro lang, parang mas magaling pa sila. No, mas magaling pa sila doon sa mga nakakaalam sa loob ng iglesia sapagkat lahat ng nangyayari sa iglesia alam ng pamilya. Sa makatuwid parang daig pa nila yung pamilya ng mga Manalo dahil mas alam daw nila. Mas sila yung paniwalaan kaysa dun sa mga nasa loob na pamilya. Ito hindi to pinsan, hindi to kamag-anak lang, kapatid mismo. No, kapatid mismo ng tagapamahalang pangkalahatan. Kaya napansin niyo mga kapatid, no? Laging palusot ng mga iglot na to para hindi paniwalaan, bine-brainwash nila. Natiwalag na yan kaya hindi dapat pakinggan yan. Ganun ang palusot para sabihin sa mga miyembro na hindi totoo yung sinasabi nung kapatid kahit totoo kasi first insider na siya. Siya mismo ay kumilos, nasa loob ng pamamahay, nasa miyembro mismo ng Manalo. Kaya sa makatuwid, ginagawa lang nila yung linyahang yon na tiwalag na kaya wag paniwalaan dahil ayaw nilang mawalan miyembro na to. Mababawasan ang koleksyon,
bawasan ng kita, kaya niya luma yan. Pagkatiwalag, huwag paniwalaan kahit no, meron namang basis yung kanyang sinasabi. No? Kaya nakakahiya po talaga, no? Ultimo kapatid, no? Kapatid ng tagapamahalang pangkalahatan. Itinatakwil nila. No? Nakita niyo ba? Kahit nga magulang, nanay nga eh. 'Di ba? Sabi sa Biblia, igalang mo ang iyong ama at ina. Anong ginawa sa nanay? Tiniwalag. Thank you. Okay? Ito po ang aking tanong batay po sa video na aking ipapakita. Panoorin muna po natin ito at dito po kukuha ng tanong. Cathedral sa Caloocan City, sina Dave at May. Pero laking gulat nila nang malapnos ang noo nila matapos lagyan ng abo kahapon, Ash Wednesday. Right, kapayar abo. Ilan kami. So, inisip namin na maybe it's time to confess. So, and then after an hour, may init pa rin kaming nararamdaman. Nang tanggalin niya ang abo sa noo ni Dave, sumama raw pati ang balat. Sinalagnat ako, sumama yung pakiramdam ko. Nagsimba nga tayo dahil Ash Wednesday. Sana may action taken yung simbahan sa pangyayari na ito. Ayon sa pamunuan ng San Roque Cathedral, may mga pumunta nga raw sa kanila dahil nangati o nagkasugat ang noo matapos lagyan ng abo. Nagskutos-kulang simbahan kaya may mga bata ring naapektuhan. Nung nalaman namin yun, actually, ipinapaltan na namin yung mga ashes na ano. Pero kasi naibigay din doon sa sa ibang mga schools, no? Yung mga lay ministers namin. Hindi naman namin talaga ninanais na itong unang araw ng ng Quaresma makaganito yung pangyayari. So we really apologize to all who had been affected. Now what should have been a very holy and solemn occasion. Ipinalaboratory exam na raw ng simbahan ang abo. Patuloy ang investigasyon sa nangyari. Nagbigay na sila ng first aid sa mga nalapnos ang balat. Pupuntahan din daw nila ang mga paaralan kung saan sila naglagay ng abo para matingnan ng mga bata. Pwede pumunta sa simbahan ang mga nalapnos ang balat para magamot sila o ma-reimburse ang anumang nagastos nila sa pagpapagamot. Tinitiyak daw ng San Roque Cathedral na ginagawa nila ang lahat para hindi na maulit ang ganitong insidente. Ang aking tanong ay categorical question. Mamimili ng sagot sa aking categorical question. Mayroon bang nagpalagay ng krus na abo sa noo na mga apostol na nalapnos ang balat sa noo? Yes or no? Meron o wala? Sige, no? Okay, so kung ang tanong mo ay nagpalagay sa noo, wala. Wala. Pero makinig ka, sumasagot pa ako, pero sa Biblia, no, ginamit ang abo, no, para ipakita ang pagsisisi, no? Ang pagsisisi sa kasalanan. No? Siyempre, hindi ko ibibigay sa iyo yung talata dahil wag ibibigay Dahil hindi mo alam sa mga hindi ko ibibigay sa iyo. Hanapin mo ang ginawa, no? Ang ginawa ng hari kung saan ginamit ang abo para ipakita ang pagsisisi. Next Pangalawang question. tanong. Dahil yung pare na naglagay ng abo at yung Katoliko ay nalapnos ang balat. Yun bang nalapnosan ng balat? Tama ba ang ginawa ng paring Katoliko? Tama o mali na nalapnos ang balat? Categorical. Okay, ang sagot ko dyan, no, hindi sinasadya yun. Tama no? o mali? Hindi Tama o sinasadya mali? na malaplos yung Uy, balat. No? Tama o Hindi. mali? Mali ang sinasabi mo. No? Mali ang tanong mo. No? Hindi sinasadya yun. Kaya ang sagot ko dyan, eto po, gumawa na po ang aksyon ng simbahan. Malinaw po sa aksyon ng simbahan. Papakita ko po. Sige. Ayan. Yan. Galing po ito sa CBCP News. Bishop Yun. Vows probe into Ash Wednesday. May sumasagot ako eh. Oh. Huwag kang sumabay.
Sige. Halip na Oh, mabalal, bakit lalapos yung balat eh. bakit pag ako sumasabay, nag-iiyak ka? Wag ka sumabay. Iyakin Yung ka eh. gwapo, Babasahin nakahubad. ko ha. Nakahubad Babasahin ko pa. sa'yo anong aksyon ng simbahan. Basa-basa rin kasi pag may time, ha? Ba't nakahubad ka? Basa-basa ka din pag may time. Sige, basa. Bishop vows probe into Ash Wednesday forehead burns. Basahin natin. Ay malabo, hindi ko kita. Manila, Oh, a mali Roman yung ginawa Catholic ng pare. diocese vowed Mali. to leave no single stone unturned in its investigation into the strange burns on churchgoers' forehead at Ash Wednesday service in Caloocan City sa Tagalog, no? Ang simbahang Katolika, no? Ang ay hindi titigil, no, para sa kanyang investigasyon, no, dun sa pangyayaring pagkasunog ng mga noo. Okay na, next question na ako. Hindi naman Yun nasagot ang yung mga tao categorical. nung Ash Wednesday Next question sa na ako. Caloocan City. Kwento Next question mo, na. teka, bro. ay magawa na ng no, para dun sa nangyaring iyon. Next question, nasako ka na next. Okay, next Next question. question. Dito po ako kukuha ng aking tanong. Next question. Pari ba talaga itong si Father Flavie? O demonyong nagkatawang pari? Pakinggan nyo nga ang kanyang pahayag. May makilala ko, nagbebenta ng 3 sachet kasi ang kita sa bawat sachet ay 50 pesos times 3, that's 150, pambaon po nila. Pambaon na ibinibigay sa mga anak. Bukod sa pambaon, para sa nangangatal na sikmura. So, hindi talaga usapin pang drug addict. Father Flavie, bakit mo niro-romanticize ang pagbibenta ng droga bilang survival strategy? Hindi yan simpleng diskarte, hindi yan marangal na hanap buhay. Kahit na small-time pusher pa yan, sa kanila bumibili ang mga addict na nagnanakaw, mga addict na pumapatay. Yung addict na pumatay at nang rape ng 2 taong gulang na batang babae, kanino kaya bumili yun ng droga? Sa manufacturer ba o sa mga kumikita ng 50 pesos kada sachet? Ang problema sa iyo, Father Flavie, mas pinoprotektahan mo yung mga taong naging choice ang maging addict, naging choice ang magtulak ng droga. Pero naisip mo ba na yung mga biktima ng mga addict na hindi nila choice ang manakawan, hindi nila choice ang ma-rape, hindi nila choice ang mapatay? Ang aking tanong, sang-ayon o hindi ka sang-ayon kay Father Flavie na magbenta ng 3 sachet para may 150? Sang-ayon o hindi ka sang-ayon kay Father Flavie? Yahoo! Okay ha. Sige, ang sagot ko dyan, no? Wala naman sinabi si Father Sang-ayon. Hindi Teka, sang-ayon. sumasagot ako. Eh, wala nga sa Makinig ka categorical muna. eh. Sang-ayon o hindi Mali, sang-ayon. makinig ka muna. Sumasagot ako. Sang-ayon o hindi sang-ayon. Okay, sige. Ang sagot ko, Ulitin ko yung tanong ha. no, Ulitin ko yung hindi ako tanong. sang-ayon sa... Makinig ka! Makinig ka! No? Hindi ako sang-ayon sapagkat wala namang sinabing si Father Flavie na bumili. No, inutusan wala. Hindi ka marunong makaintindi. 'Di ba? Ang sinabi niya, kinukwento niya anong dahilan. No, anong dahilan nung mga drug addict bakit sila nagbebenta. Ngayon, ito ang sagot ko diyan, no? Ito ang basahin natin. So anong ginawa ni Jesus, no? O Anong ginawa ni demonyong Jesus nagkatawang pari? doon sa mga Pakinggan doon nyo sa nga ang kanyang masama? pahayag. No? Pakinggan natin, May makinig ka muna. makilala ko, Huwag kang bastos. Sumasagot ako. No? Anong sinabi ni Jesus doon sa magnanakaw na nasa krus? No, kasi po itong mga iglo talagang gustong patayin. Anong sabi niya doon sa mabuting magnanakaw? Ayon sa talata ng Biblia, isinama pa niya sa langit. Nagnakaw na, isinama. Sa makatuwid, hindi hinusgahan ni Jesus ang mga makasalanan. Diba? Samantalang, siya pa ay kumain kasama ng mga makasalanan.
Kaya nakita Next niyo mga kapatid, question. yung Kristong ipinapakita ng INC, hindi po yung Kristo ng Next Biblia. question. Kasi ang Kristo ng Biblia, kumakain kasama ng mga makasalanan, Next ipinaglalaban ng mga question. makasalanan. Nakita niyo ba yung babae? Yung babae na Aba, ano, na naman niya. Ang tinulang bumato ang walang kasalanan. pang-apat na tanong, dito Sige, sige. ko kukuha ng Thank you. aking pang-apat po na tanong, dito ko kukuha Hmm. ng aking tanong. Ito, Sige. breaking news. Nagsalita na Fake po ang news. Iglesia ni Cristo. Nako, pakinggan nyo na lamang. Alam mo, matindi itong nangyayari na ito. Ha? Kung dati yung nagsasalita noon nung panahon ni Marcos Sr. ay walang iba kung hindi yung si Cardinal Sin. Yung kung maaalala nyo sa EDSA noon, si Cardinal Sin ang nanawagan. Ngayon, nako, yung mga pare adik na. Ay, nako. Gago! Yung mga pare, kung hindi adik, bayot. Gago! Kung hindi naman adik, hindi bayot, ganid. Gago! Linawin natin po hindi po ako naninira ng relihiyon. Ako po ay nagsasabi lamang ng katotohanan sa mga ministro o di kaya namumuno dito tulad ng mga pare. Alam naman po natin yan. At hindi rin po ako kaanib ng iglesia ha. Baka sabihin po ninyo, kinakampihan ko. Hindi po. Kaya lang kasi dito, napakaganda ng kanilang banat. Talaga namang masasabi nating ito dapat ang statement ng lahat ng religious groups. Di ba? Alam naman natin, syempre matik na po ang KOJC o yung kay Pastor Kibulo ay talaga namang alam nyo na statement, paninindigan yan. Ang akin pong tanong, sang-ayon o hindi ka sang-ayon na may paring adik, paring ganid, at paring bayot? Sang-ayon o hindi sang-ayon? Okay, ang sagot ko, no, fake news, kaya hindi ako sang-ayon. Hindi, sang-ayon o hindi sang-ayon? Hindi nga ako sang-ayon Sang-ayon. sapagkat, Yan, ito sagot sagot ko, ka na. hindi ako sang-ayon. Teka, Sagot hindi mo ako na, sagot, sang-ayon sagot. sapagkat yung pinakita mong video ay fake news peddler, DD shit. Kaya hindi dapat paniwalaan. Parang si Marco Beta. Dapat hindi paniwalaan, Next. fake news peddler. Next. Question. Next Question dito ko Last na yan, kukuha last. ng tanong. Natukso po si Eva na kainin ang ipinagbabawal na gamot. Bawal na gamot. Babawal na gamot. Ano Ang ngayon? ipinagbabawal Ito naman. na gamot. Okay. Ang aking tanong, batay sa inyong pare, ang kinain ba ni Eva sa halamunan ng Eden ay ipinagbabawal na gamot? Sige. Categorical. Okay. Yes or no? Ulitin ko, hindi. Pubuin mo, wag mong putulin. Ang ipinagbabawal Wag na mong gamot. putulin. Ang ipinagbabawal. Wag mong Natukso po putulin. si Ang Eva mga itlog na ay kainin mahilig ang ipinagbabawal. magputol. Sagot Nakita na, niyo mga sagot na. kapatid, Okay na yun. Natukso Sagot po na, nakita sagot niyo si na. mga Eva kapatid, sila na kainin nagsasabing ang ipinagbabawal pinuputol. Samantalang na sila rin naman ay nagpuputol. Hindi tayo matatapos. Diba? Hindi ba pwedeng nagkamali lang ng binanggit? Nakita nyo? Sinasabihan tayo na nagkamali nagpuputol yung tayo. pare? Nagkamali? Hindi. Teka, makinig ka. Nagpapaliwanag ako. Nagpuputol daw ang mga Katoliko. Hindi pinapakita yung buo. Samantalang kakakita nyo lang. Kakakita nyo lang kung papaano pinutol. No, ayun o, kitang-kitang putol na putol. Kaya mga kapatid, yung mga sinasabi ng mga iglot na to ay bumabalik sa... Isipin nyo, yung pinakita ng video isa, si Natukso Banat Bay, po fake news peddler! si na kainin ang Fake news ipinagbabawal Dapat 3 minuto na, conclusion na. Nakita nyo Para, yun? ano, DDS 3 yun, fake minutes. news peddler. Go, go, go. Sige. Okay, magko-conclusion na po ako. Kita po ninyo, yung kanyang ipinapakita, ang tagal ng taon. Pero ang Iglesia ni Cristo, nananatiling matatag at patuloy sa paglago at nagtatagumpay.
Pero ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay patuloy sa pagbulusok sa mga paring adik, mga paring lumitaw ang pagkabayot, mga paring lumitaw ang pagiging ganid, kumuha ng pera mula sa ghost project at flood control, involved ang pare. Mga paring nagtitiktok para kumuha ng pera sa mga Katoliko na nagbablog kagaya ng punto por punto. Mayroon pang isang debater, di umano, nang hihingi pambayad ng laptop. Hindi ba kayang ibigay yan ng Vatikano, ng Catholic Bishop Conference of the Philippines? Ang lahat ng kahihiyang ito ay natutupad at kasalukuyang natutupad. Laki ng cross sa amin, sa Iglesia Father. Dahil Katolika malaki ang mga Apostolika kasalanan nyo. Unang-una, chismosa kayo. Pangalawa, pangit ang ugali nyo. Kaya magbago na kayo. Opo. Sa noo inilalagay ang krus. Pero sa babaeng ito ay sa bibig. Geren! Ano ba talaga ang tunay? Sa noo o sa bibig? Categorical. Nagkaroon ng bigote. Bullets po. Mag-attend ng mass, laging nalilate. Laging nalilate. Mag-attend ng mass, laging nalilate. Mag-attend ng mass, laging nalilate. Yun pang unang mangumyon yun. Ay, kakaya. Sinasabing ang Pilipinas ang tanging bansa sa Asia kung saan nakararami ay mga Katoliko. Pero unti-unti na nga bang nagsisipag-alisan sa simbahan ang mga Katoliko? At may solusyon ba ang Santo Papa? Nagpapatrol si Gigi Grande. Quiapo Church, dinarayo ng libo-libong Katoliko araw-araw, lalo na ng mga deboto ng Black Nazarene. Dinarayo rin ng marami ang mga Okay, time na, tindahan sa iba naman. labas kung saan matatagpuan ang mga papanaglan. Kaya Brubilista, meron akong dadaluhan, may atid akong gawain. Thank you, thank you. naman ni Nice One. Ako naman. How to earn, tsaka si Nelson naman. May showdown tayo, Nice One. Grabe, ang lala ni Ka Robin. Pinaiyak-yakiti. Okay. Sino mauna? Meron pa ako isa lang. Wala kang puso, Ka Robin. Tatapusin ko lang, Buti pa yung saging, may puso. Ikaw, wala. Tatapusin ko lang yan. Teka, may Wait lang, play lang ako. na. Kami naman ni Nice One. Kami naman. Next. Oh, tama na. Unang tanong, how to Tapos earn. nang iyakan. Mamaya na mag-iyakan. Teka, saan na yan? O may susunod pa, may susunod pa. Ito, may video ako papakita. Wait lang. Tatanong ko sa ito. Teka. Tapusin ko lang itong video ko. Kala ko may argumento tayo. Ano ba? Teka, tatapusin ko lang muna yung video. Mamaya na yan. Wala na yung kalaban mo. Didibit natin Umalis yan. na. Umalis na. Okay lang. Viewerista bro, paki-schedule mo kami ni How to Earn. Kailan? Kuya, Mamaya. Sige na. Tanungan na kayo, tanungan na. Wait lang ka muna sumabat user. Hindi ako debater dito, Nice One. Gusto ko lang Hindi ko correct pwede. Hindi, ko ito gusto pwede, kitang isasako kita ngayon. Hindi ko ito pwede ilabas ngayon kasi pang debate ko ito. Patutunayan mo na ang Panginoong Kristo ay alagad ng Ama. Oo, kaya. Schedule mo bro, viewerista bukas ng bukas ng tanghali. Ay, wala. May trabaho ka niyan, bro. Day shift ako, day shift. Viewista, palakihan mo ako saglit. Meron na ako ipe-play na video. Ngayon na. Hindi ako na lang pro Akites. Ito may play ako. Mag-open cam na ako. Wait lang ha. Kukunin ko lang yung video. Kayo muna. Ano ba? Sino ba? Diyan yung Susunod na kayo 50 pagtanungan. viewers, oh. Tanungan muna kayong dalawa, how to earn, tsaka Nice One. Magtanungan muna kayo. Hindi, Kuya View. Kasi ganito lang yan. Ganito lang kasi ang point ni Nice One. Gusto niya lang patunayan ko na si Kristo ay alagad ng Ama. Ngayon, ang ano ko nga, hamon ko sa kanya, kapag napatunayan ko, aaminin niya bang mali siya? Oh, showdown.
Ganito, kapag tinalo mo ako, hindi lang aaminin. Lalayas ako sa pagiging Katoliko ko at aanib ako diyan. Very good. Patanayin ko na ngayon. O game. Yan yung yun yung challenge ko sa iyo. Ayan, Kaya nga showdown sabi daw, ko sa iyo, showdown. i-debate natin. Hindi nga. Huwag dahil lang napatunayan yan eh. Teka lang. Ito, play ko lang to. Sige. Dito ako kukuha sa iyo ng tanong. Saan ka kukuha ng tanong? May topic tayo dalawa. So ayan ito tanong ko sa iyo diyan kasi wala na si Robin eh. Wala. Bro, wait lang. Hindi ko alam yung piniplay mo. Huwag ka matakot. Ako lang to. Relax. Okay, Kasi wala wait na si lang, Robin Kuya Paco Bio. Narinig mo ba yung topic namin kanina? Sinabi Ito. niya mismo? Narinig mo? Huwag kang May matakot ba kasi wala na si Robin. magtatanungan Kanina o si Robin. Kanina si Robin, tira Ano ng ba tira si ang Robin. inyong pinag-uusapan? Oo nga. Bakit Kuya Bio, ganito kasi yan. May usapan kami. Ano, Tanungan kayo. Sige, tanungan lang. Wait lang. Paraan muna. Ang topic namin, papatunayan. Sinabi niya rin mismo, di ba kanina? Ngayon, agree ako doon. Sabi ko, wag na i-schedule ng debate. Ngayon na mismo, papatunayan ko. Tapos ngayon, tatakbo siya dyan sa out of topic na pinag-usapan namin. Ano yan? Okay, ito naman sa akin bro viewerista Ang sabi ko sa kanya sa baba, i-debate namin, Kapag napatunayan niya ako, natalo niya ako sa debate, sa paksa na yan, lalayas ako. Yan yung challenge ko. Lalayas ako sa aking pagiging Katoliko at aanib ako sa relihiyon mo. Bagamat labag sa kalooban ko. Yun, sa challenge mo pala, Kuya, how to earn. Kung gusto mong makatanggap ang challenge, debate. Ang gusto ni Nice One, mag-debate kayo at doon mo patunayan. Tama ba? Tama, oo. Kuya, ang schedule naman na gusto niya, hindi rin ako po pwede. Kaya sabi ko, Sige, ganito. Kayo mag-uusap Sige, yan. ganito. Okay, ganito. How to earn. Dahil idinadahilan mo yung schedule, yung oras mo, o arawan,